Okay, dahil sa yung daily episode natin is puro pa lang pala ito nasa isipan natin, hindi pa natutupad at hindi pa mangyayari. Tanungin natin yung barahan ng buwan. Paano ba natin matupad at makakamtan yung kaligayahan at yung grasya, 'di ba? Tanungin natin. Bigyan mo kami ng clue or pattern. Paano namin makakamtan yung buong-buong grasya at kaligayahan sa buhay namin na matagal na naming inaasam at pinapangarap? Di ba? Ay, buhay na buhay. This is a special episode 1732, 1733, and 1734. First card, it's time to take action. Talagang aksyonan mo. Ay! Pangalawa, a new romantic cycle begin. Lagot. Posible. And then the third one, work through your fears. Okay, ito yon. 'Di ba? Kasi kailangan mo daw aksyonan kung ano man yung hinihiling mo, kung ano man yung gusto mong mangyari. Tapos kung yung gusto mo is magkaroon kayo ulit ng pagsasama, pag-iibigan, posible na ito'y pagbabalikan ng mag-ex or magkakaroon ng panibagong karelasyon. Pero kung ikaw ay nakaranas ng trauma, takot, no? Dati, wag mong isipin na kung ano yung nangyari noon ay mangyayari ulit ngayon. So ibig sabihin noon, lakasan mo loob mo kasi natuto ka na no? Natuto ka na sa buhay mo, natuto ka na sa pagsubok na pinagdaanan mo. So, mas matapang ka sa ngayon. Huwag kang matakot na magmahal uli. Huwag kang matakot na tumanggap uli ng panibagong tao sa buhay mo. Huwag kang matakot na magmahal. In short, or sabihin na natin na kung ito'y sa pag-aaral, huwag kang matakot kumuha ng board or bumalik sa pag-aaral. Huwag ka ring matakot na baka ibuli ka ng ibang tao or estudyante or baka ibuli ka ng katrabaho mo, ganito, ganyan. Whatever your situation is, whatever the problem that you encountered from the past, huwag mo naman sabihin na ma-encounter mo sa current or sa present. Kasi iba yung ikaw noon, iba na rin yung ikaw ngayon. So, kung dati, magkaroon ka man ng masaklap na trabaho, yung hindi maganda yung sahod, malay mo, mag-apply ka ng panibago ngayon. At baka magkaroon ka na ng mas magandang sahod, mas magandang trabaho. At kung sa relasyon naman, baka bumawi si universe at bibigyan ka ng isang tao na kabaliktaran nung toxic na tao sa buhay mo noon. Ngayon, kung ikaw naman yung toxic sa isang relasyon, asahan mo, iiwanan ka din, 'di ba? Kasi kung wala kang pagbabago, bakit pa sila magtatagal sa'yo? Kahit ikaw naman para lang itong bisikleta. Bakit ipipilit mo yung small na goma sa isang bisikleta na medium size? Bakit mo ipipilit yung isang tsinelas na kulay dilaw na ipares sa isang tsinelas na kulay puti? 'Di ba? May mga ganung comparison sa buhay natin. So, ito, hindi mo talaga makakamtan yung kaligayahan, hindi mo makakamit yung contentment sa buhay mo unless na pagbibigyan mo uli ang sarili mo na magmahal, mag-umpisa from scratch, at magtiwala ulit sa mga tao kahit ilang beses. Huwag kang magtiwala doon sa mga taong sinaktan ka na. Yung ibig kong sabihin is magtiwala ka doon sa mga bagong tao. Pero maglagay ka na ng boundary. Huwag mo nang ibuhos lahat. Huwag mo nang ibigay lahat. Kasi masasayang lang din kung darating din ang panahon na yung iba sa kanila ay iiwanan ka din, 'di ba? May mga ganun. So, dapat sa buhay natin, pero yung tinutumbok dito kasi is romance. So, ibig sabihin, ito yung mga kilig to the bones ng mga tao na viewers ko na nag-aasam na magkaroon ng makipagbalikan, nangangarap na bumalik yung ex, bumalik yung husband, bumalik yung ex-BF, may mga ganun. So, ihanda nyo na ang sarili nyo sa mga matitinding bakbakan. Doon naman sa
Sa mga kakaroon ng bagong karelasyon, good luck. Yung kung ano man yung napag-aralan nyo or natutunan nyo sa mga past relationships ninyo, yun na ang i-apply nyo sa bagong relasyon. Pero, wag nyo idamay yung bagong tao sa galit nyo sa mga tao na naging karelasyon nyo na toxic noon. Dahil hindi naman lahat ng tao toxic. Hindi rin lahat ng tao para sa'yo. Kasi bawat tao, isa lang ang pwede. Yun lang yung soulmate niya or yung destiny niya. No? Hindi po pwede na isabay mo yung soulmate mo sa twin flame mo, sa ka-fling mo, o hindi po pwede. So kung naikasal ka sa hindi mo twin flame at hindi mo soulmate, darating ang panahon maghihiwalay kayo. Dahil ang gusto ni universe, yung makasama mo habang buhay, yun yung taong nakatadhana para sa iyo. So kung hindi siya nagtagal sa buhay mo at hindi kayo masaya sa relasyon nyo ngayon, ibig sabihin hindi siya nakatadhana. Huwag mong ipagpilitan na buuhin yung pamilya nyo kahit matagal nang walang buo, matagal nang wasak, matagal nang basag. Huwag mong ipagpilitan sa isang tao na pakisamahan ka, mahalin ka, no? Magkaroon kayo ng pagsisiping kahit ayaw na niya. Ito yung panahon kasi na meron akong nakasama or meron akong na-ritual. Nagtataka siya. Kasi siya yung legit na asawa or wife, pero wala nang gana sa kanya yung husband niya. And then it was too late for her to realize na ang dami pala niyang pagkukulang bilang asawa. Ito yung pagbibigay niya ng sapat na atensyon sa husband niya. Minsan nagiging overthinking na siya, no? Na masyado siyang possessive, obsessive sa husband niya until such time na yung husband niya hindi na nagsuspend ng time sa kanya, kundi umuwi dun sa mother niya. And then he spent a lot of time or more time to be with his mother rather than to his wife. And then the wife connoted that mas mahal pa niya yung nanay niya kaysa sa kanya. Alam mo, maraming husband na mas mahal nila yung wife nila compare sa ina nila dahil sa ugali. Pero kung yung ipapakita mong ugali sa husband mo ay kagaspangan tungo sa mother-in-law mo or sa father-in-law mo or sa in-laws mo, huwag kang umasa na matatanggap ka ng husband mo. Kasi bago ka pa naging wife, bago ka pa naging parte ng buhay niya, yung nagpalaki sa kanya magulang niya. Hindi naman lahat ng magulang perfect. May mga magulang din na hindi maganda ang pagpalaki sa anak. Marami ring mga magulang na may kakulangan din sa pagpapalaki ng anak. Kaya yung anak nagiging rebelde, nagiging abusado, tamad, no? Yung parang okay lang kung hindi siya makapagtrabaho, kaya andyan yung magulang niya eh. Okay lang kung hindi siya ganito, ganyan. Kasi may mga ganun. Alam niyo yung mga dahilan na ganun, lalong-lalo na yung mga taong nakaka-relate nito. So ngayon, ibabalik ko. Sinasabi, para magkaroon ka ng grasya at kasiyahan sa buhay, huwag lang puro pangarap. Aksyonan mo, simulan mo ngayon din. At kung pag-ibig ang problema mo, gawin mo, aksyonan mo. Labanan mo ang takot. Ipaglaban mo ang taong dapat mong ipaglaban. Mahalin mo ang taong mahal mo bago pa mahuli ang lahat. Habang kasama mo ang mahal mo, gumawa kayo ng good memories together dahil hindi nyo alam kung hanggang kailan lang kayo pwedeng magsama. So, mas maganda na yung marami kayong good memories para kahit papaano, kapag naghiwalay kayo, yung maaalala mo is yung mga magagandang alaala at iilan lang yung mga sakit na magbibigay sa'yo ng stress at depression. Kasi kung kaya mong tanggapin na hanggang dun lang, mas magaan. Kung kaya mong tanggapin na hindi na maganda ang takbo ng marriage ninyo, mas magaan sa buhay. Kesa ipagpilitan mo, stress yun. So, tandaan nyo, walang maganda at walang gwapo sa taong stress. Okay, English episode tayo. Abangan nyo. After the English episode,
the new segment. Good evening!